Isang lalaking nagngangalang Nathan Drake ang nakabitin sa labas ng isang eroplano na nakasabit sa nahulog na kargamento. Sinubukan niyang umakyat pabalik sa loob, umiwas siya sa mga alipores at mga nagbabagsakan na kargamento. Pagbalik niya sa itaas, nabangga siya ng isang kotseng nahulog mula sa ramp. Habang nahuhulog si Nate, may kamay na umabot sa kanya para hawakan. 15 taon na ang nakaraan sa Boston. Si Nate at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sam ay pumasok sa isang museo upang nakawin ang orihinal na mapa ng paglalakbay ni Ferdinand Magellan dahil nagsasaad sa alamat na ang buong paglalakbay ni Magellan para mahanap ang nakatagong ginto. Nahuli ng gwardya ang magkapatid at dahil ito ang pangatlong kasalanan ni Sam, pinalayas ng orphanage na kanilang tinutuluyan si Sam at pinipilit siyang manatili sa ibang lugar, malayo kay Nate. Pumunta si Nate sa kanilang silid at naabutan si Sam na palihim na lumabas upang mag-isa, ngunit ipinangako niya sa kanyang nakababatang kapatid na babalik siya para sa kanya. Iniwan siya ni Sam ng singsing na pagmamay-ari ng kanilang ninuno na si Francis Drake na may nakasulat na Sic Parvis Magna na nangangahulugang kadakilaan mula sa maliliit na simula. Sa kasalukuyang araw si Nate ay nagtatrabaho bilang isang bartender. Pinaglilingkuran niya ang isang mayamang babae at ginamit ang pagkakataong nakawin ang bracelet nito nang hindi niya napapansin. Si Nate ay sinusubaybayan ng isang fortune hunter na nagngangalang Victor Sully Sullivan. Inalok niya si Nate ng pagkakataon na makatrabaho, ngunit tumanggi si Nate. Hindi nagtagal ay nalaman niyang inalis ni Sully ang bracelet mula sa kanya at iniwan sa kanya ang kanyang business card. Pumunta si Nate sa opisina ni Sully upang makuha ang pulse heiress, ngunit natuklasan niya ang iba pang mga artifact na nasa pag-aari ni Sully kasama ang parehong mapa na sinubukan nilang kunin ni Sam noon. Isiniwalat ni Sully na kasama niya noon si Sam at alam niya na kapatid ni Nate ito. Nag-usap sila tungkol sa paglalayag ni Magellan at kung paano ito pinansyahan ng pamilyang Moncada na responsable sa iba't ibang karahasan sa kasaysayan. Tumulong si Sam kay Sully na magnakaw ng diary ni Juan Sebastian Elcano na may mga tala na maaaring magdala sa kanila sa kayamanan ni Magellan. Sa una, ayaw ni Nate na tulungan si Sully na tapusin ang anumang gawain na sinimulan nila ni Sam, ngunit tiningnan ni Nate ang mga postcard na ipinapadala sa kanya ni Sam sa loob ng mga taon at madali niyang binago ang kanyang isip at tinawagan si Sully. Ipinaalam ni Sully kay Nate na kinakailangan nilang makuha ang isang gintong krus na isa sa dalawang susi upang matagpuan ang ginto ni Magellan. Siya ay may hawak ng unang susi at ang pangalawang susi ay itatampok sa isang auction sa isang museo. Alam ni Sully na si Santiago Moncada ang magtatangkang bilhin ng krus dahil sa kanyang paniniwala na ito ay bahagi ng kanyang karapatan sa kapanganakan. Naghanda ang dalawa para sa kanilang pagpapakawala kung saan si Nate ay nag-iimbestiga tungkol kay Sully upang malaman kung sino ang kanyang kasama sa pagkilos. Pumunta ang dalawa sa auction kung saan hindi mapakali si Sully nang makita niya ang isang babae na nagngangalang Joe Braddock roon. Kilala niya siya bilang isang bayrang sundalo at nagkaroon na sila ng mga alitan sa nakaraan. Lumapit si Braddock kay Sully na nagpapahiwatig na alam niyang nandoon din siya para sa cruise. Si Nate ay dapat pumunta upang patayin ang kuryente habang nagaganap ang auction, ngunit nahuli siya ng malaking Scottish na henchman ng Moncada. Kailangan ni Sully na bumili ng oras sa pamamagitan ng pagtatangka na mag-overbid kay Moncada kahit alam niyang wala siyang perang sapat para rito. Matapos makaiwas sa Scotsman at isa pang panduruges, unti-unting nagdulot ng abala si Nate sa pamamagitan ng pagkakabit sa kandelabro at paglikha ng kaguluhan. Hinablat ni Sully ang krus at tumakas, ngunit halos maarang na siya ni Braddock hanggang sa dumating ang iba pang mga gwardya at siya ay nang ahas na harapin sila ng marahas. Nakatakas si Nate mula sa iba pang mga gwardya at sumakay sa kotse ni Sully upang tumakas silang magkasama. Pumunta sina Nate at Sully patungong Barcelona upang makipagkita sa kasosyo ni Sully na si Chloe Fraser na may hawak ng pangalawang krus. Wala siyang tiwala kay Nate na naroon kasama si Sully, ngunit ilang sandali pa lang, ipinakita niya ang kanyang angkayang hindi pagiging tapat sa pamamagitan ng pagkuha ng krus mula sa bag ni Nate. Hinabol ni Nate at Sully si Chloe, ngunit halos makatakas siya, ipinapaalala ni Nate sa kanya na wala siyang alam kung saan matatagpuan ang kayamanan ng walang tulong mula sa kanila. Batay sa mga tala na pinag-aralan ni Nate sa diary, naisip niya na kailangan nilang simulan sa pamamagitan ng pagpunta sa isang simbahan, ang Santa Maria del Pai. Habang nananatili sila sa isang hotel room sa magdamag, binanggit ni Chloe ang isang bagay na hindi sinasabi ni Sully kay Nate tungkol kay Sam. Sa Moncada Foundation headquarters, nagalit si Moncada nang malaman na ang kanyang ama na si Armando ay nag-donate ng kayamanan ng pamilya. Sinabi niya kay Santiago na hindi siya karapat-dapat na magmana nito. Pagkatapos magkaroon ng huling pakikipag-usap sa kanyang ama, pinapatay ni Moncada kay Braddock si Armando bago kunin ang pera para umalis sa kanyang sariling ekspedisyon. Si Nate, Sully, at Chloe ay pumunta sa simbahan at hinanap ang lihim na daanan sa ilalim ng lupa.
Gamit ang mga krus, sinubukan nilang magbukas ng pasukan, ngunit hindi nila sinasadyang gumawa ng booby trap dahil sa maling pagbasa ni Sully sa pagtuturo sa tala-arawan. Si Nate at Chloe ay bumaba sa pasukan gamit ang isang susi at iniwan ang kasamang si Sully. Doon, sinabi ni Chloe na hindi siya nagtitiwala sa mga tao dahil ang kanyang sariling ama ay kumuha ng pera mula sa isang discovery na ginawa niya at inabandona ang kanyang pamilya. Napunta sila sa isang nightclub kung saan nakatago ang susunod na daanan sa likod ng bar. Nahanap sila ng Scotsman at ng isa pang goon ng Braddock habang si Braddock mismo ay nakabuntot kay Sully. Nagawa ni Nate at Chloe na gumawa ng diversion at labanan ng Scotsman bago pumasok sa pasukan. Nakatagpo si Nate at Chloe ng isang trapdoor gamit ang kanilang krus para subukang i-unlock ito. Ang silid ay nagsimulang mapuno ng tubig kung saan kailangan ni Sully na gamitin ang isa pang krus upang tulungan silang mailabas. Siya ay tinambangan ni Braddock nang makita niyang ang isa pang keyhole ay nasa dingding ng isang restaurant sa likod ng salamin. Nilabanan ni Sully si Braddock at inihagis siya sa salamin para mabuksan ito at tulungang palayain sina Nate at Chloe bago sila malunod. Nang makaligtas ay nakahanap sila ng isa pang silid kung saan ang parehong mga cross ay kinakailangan upang i-unlock ang pinto. Ibinaba ni Sully ang kanyang cross at nakahanap sina Nate at Chloe ng mga higanteng urn kung saan sa tingin nila ay nakatago ang ginto. Sa halip, lahat sila ay napuno ng asin at ang bawat isa ay nasira. Nakahanap si Nate ng isang mapa na nakatago sa gitna ng asin na nagpapahiwatig na ang kayamanan ay nasa Pilipinas. Sa kasamaang palad, sinamantala ni Chloe ang pagkakataong ito para linlangin si Nate at kunin ang mapa para sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Nate na itinatago ni Sully ang katotohanan tungkol kay Sam sa kanya bago niya ito hinampes ng baril at pinatalsik siya. Hinanap ni Sully si Nate, ngunit nang magising siya, tinanong niya si Sully kung ano ang nangyari kay Sam. Inamin ni Sully na siya at si Sam ay tinambangan ni Braddock na bumaril kay Sam at si Sully ay walang pagpipilian kundi tumakbo at iwanan siya na humantong sa kanila na maniwala na pinatay ni Braddock si Sam. Galit na lumayo si Nate kay Sully. Nakipagkita si Braddock kay Moncada na nagpahayag na kinuha niya si Chloe bilang bahagi ng kanyang koponan at dinala niya sa kanya ang mapa. Naghahanda siyang magtungo sa Pilipinas kasama ang kanyang mga tauhan. Sina Nate at Sully ay nagkasundo at nagplanong magtago sa eroplano sa pamamagitan ng pagtatago sa trunk ng sasakyan ni Moncada. Sa eroplano, tinipon ni Moncada ang kanyang mga tripulante at pinag-usapan kung ano ang nararamdaman niya na ang mga tripulante ni Magellan ay nagtaksil sa kanyang pamilya at ang ginto na dapat nilang hanapin ay pag-aari ng mga Moncadas. Pagkatapos ay ipinagkanulo ni Braddock si Moncada at hiniwa ang kanyang lalamunan sa harap ng mga tripulante, pagkatapos ay pinamahalaan sila. Si Nate at Sully ay lumabas, ngunit ang pagmamalaki ni Nate ay higit na nakamit sa kanya at ipinaalam niya ang kanyang presensya upang harapin si Braddock tungkol sa pagbaril kay Sam. Hinayaan niyang magbukas ang mga cargo chute na humantong kay Sully na lumipad palabas ng eroplano gamit ang sarili niyang chute habang ang mga alipores ay itinapon mula sa eroplano. Sumakay si Chloe sa kotse na hawak ang mapa na nagpatambay kay Nate at ang dalawa ay matagumpay na nakahawak sa kahon ng mga kargamento at gamit ang isang parachute bumagsak sila sa karagatan. Lumutang sila hanggang sa makarating sila sa isang island resort. Kumuha ng kwarto sina Nate at Chloe at sinubukan nilang tingnan ang mapa, ngunit nalaman nilang hindi nito matukoy ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Habang natutulog si Chloe, ginagamit ni Nate ang isa sa mga postcard ni Sam at sinindihan ng apoy sa ilalim nito para magpakita ng nakatagong mensahe na nagsasabing, ang mga susi ay iyong kumpas. Ginagamit ni Nate ang mga cross at hinahanap ang eksaktong lugar sa mapa. Gumamit si Nate ng speedboat upang tumungo sa lokasyon, tulad ng pagdating din ni Braddock at ng kanyang mga goons. Nahanap ni Sully si Nate na dumaan sa yungib na may dalawang barko. Ang ginto ay nasa loob din ng mga barko. Tulad ng pagtulong ni Nate at Sully sa kanilang sarili sa kayamanan, pinaalis ni Braddock ang mga barko mula sa mga kuweba dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga barko mismo. Umakyat si Sully sa isa sa mga chopper at pinatay ang mga goons ni Braddock. Napansin siya sa kabilang chopper at nagsimulang umatake ang mga tauhan ni Braddock. Nakipag-away sina Nate at Sully sa mga lalaki sa barko at itinulak sila sa karagatan. Ang Scotsman ay nagtapos sa pag-crash ng kanyang chopper at isa sa mga barko sa gilid ng isang higanteng bato. Tinangka ni Braddock na sundan si Nate at siya mismo ang pumatay. Habang sinusubukan ni Nate na umakyat sa chopper, kailangang pumili si Sully sa pagligtas sa kanya o sa ginto. Inihagis ni Sully ang bag ng ginto kay Braddock na nagpahulog sa kanya sa karagatan. Hinayla niya si Nate pataas at ang pangalawang barko ay bumagsak sa ibabaw mismo ng Braddock. Si Nate at Sully ay nagsimulang lumipad palayo, kasama si Nate na nagsiwalat na siya ay nagbulasan ng ilang ginto.
Tumingin sila sa ibaba at mapanuksong kumaway kay Chloe sa kanyang speedboat, alam nilang nalinlang siya. Ang dalawa ay lumipad na magkasama sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran.